Mga pagbabago at adjustment na nangyari sa buhay? Hindi naman. Pareho pa rin. Mas maraming responsibilidad lang bigla at biglang mas maraming pinipirmahan. Dahil bilang ordinary member ng Senado, hindi naman ako procuring authority, hindi naman ako considered administrative head ng Senado, opisina pa lang ang pinapatakbo ko. Ngayon, parang nung governor ako, halos pareho yung bilang at dami ng voucher at PR na pinipirma ko. Yun lang naman yung pagbabago at pinagkaiba. And what will be your leadership style? Magiging ano ka ba? Stricto, flexible, transactional? Hindi ko alam kung anong tawag sa klase o uri ng liderato ko dahil hindi ko naman kinokonsidera yung sarili ko bilang leader talaga. Ang tingin ko sa sarili ko, imbis na leader ay tulay. Para mapag-abot ang magkaiba, tila hindi nagtutugma ng mga pananaw, opinyon at pangailangan. Ang trabaho para sa akin ng bawat leader, matulay at may tawid yun. And what is your plan for the Senate as an institution, sir, under your leadership? Pag-uusapan pa namin, inaalam ko pa lang, sorry, kaya naalala niyo sa plenary, dapat daw mag-organize na, nung sila nga unang umupo, inabot sila ng 2-3 linggo, kami natapos namin, awa ng Diyos ng 2 araw. So nagsisimula pa lang, inaalam pa lang namin kung ano mga dapat gawin, kung ano yung sitwasyon muna. Pero definitely, isa sa ayos namin ay ilang mga bagay. Una, ang pagbigay galang at respeto sa tahanan ng institusyong ito. Naniniwala kasi ako sa simpleng paniniwala at pananaw. Pag maayos at malinis ang tanggapan para sa mga pinagsisilbihan naming mga kababayan natin, magiging maayos at malinis din ang serbisyo na ibinibigay ng mga empleyado. Naniniwala ako na pag malinis at maayos ang isang lugar, papanatiling malinis din at maayos yan. Hindi lang ang empleyado, pero kung sino man ang bibisita rito. Pero kung dati lang magulo, di ba? Magulo naman ano ba naman? Madumi naman ano ba naman itapong ko dito? Sisimula muna kami doon. So some Senate employees are asking, what can we expect from the leadership of Senate Presidents? Well, nag-usap pa lamang kami ng mga empleyado ng Union kanina. Nagkasundo kami, magkakausap kami kada buwan. Dahil nagbabago ang pangailangan, nagbabago ang problema nila at ko. So, maganda magkaroon ng palitan ng pananaw. Ang kaugnay ng relasyon ko sa Union, ang sinabi ko sa kanila, isang buwan, minsan sa isang buwan tayo mag-usap. Pero huwag kayong magdalawang isip magparating ng problema at humingi. Hindi rin ako magdadalawang isip na tumanggi at sabihin hindi pwede kapag hindi ka. Laging sinasabi, sir, na ang Senate is the last bastion of democracy. Mananatili ba yun under your leadership? Wala ako nakikitang dahilan. Bakit hindi? Marami ako naririnig ng mga salita kaugnay sa bagay na yan itong nagdaang araw. Pilit kong pinapalampas dahil sa palagay tingin ko, bungso lamang ng damdamin yun ng dala ng mga biglang pagbabago, kaganapan at pangyayari. Itong mga nagdaang araw. Pero naniniwala ko na sa dulo, makalipas ang panahon, maglihilom yan. At ang bawat isang senador tatayong malaya pa rin. Hindi laban sa administrasyon, hindi laban sa kung sino mang grupo o partido, pero tatayo sa paningin niya at paniniwala niya na tama para sa ating bansa. So, kagaya na sinabi ni Senator Tolentino, hindi magiging rubber stamp na Malacanang ang Senate. Kanino ba nanggagaling yung mga akusasyon yan at kada bagong Senate President ba standard na question yan? Kung standard na question yan sa kada Senate President, sasagutin ko. Hindi at wala kaming planong gawin at mangyari yun. Sir, sinasabi na